Ilang dekada na pong problema ang basura sa ating bansa na kadalas ay pangunahing dahilan ng mga pagbaha. Para matugunan ito, mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa mga tone-toneladang basura na naipon sa Parañaque ngayong araw. May detalye si Alaysa Insigne. Halos matakpan na ng basura ang esterong ito sa Barangay Baclaran sa Parañaque. Paano ba naman? Lahat ng basura sa iba't ibang parte ng Metro Manila, dito na yata napunta. Ngayong araw, mismo si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa Redemptorist Water Channel. Kailangan tuntukan na natin ito once and for all. Hindi na pwede ito. Dekada na ito ganito eh. Yan ang problema, padami tayo dito. Padami ng basura. Never ending to kung di natin ito talagang aayusin decisively. Tulong-tulong sa paglilinis ang mga volunteer at tauhan ng MMDA at DPWH. Ang mga naghahakot, sari-saring basura ang nakuha. Mga styrofoam, mga plastic, mga sako-sako na maraming basura. Marami pa mga patay na aso. Kahapon pa nagsimula ang paghahakot ng basura sa lugar. As of last night, natapos na kami rito ng 10 o'clock ng gabi. Ang basura, hahakutin, dadalhin sa sanitary landfill. Ayon kay Secretary Dizon, epekto ito ng irresponsableng waste management ng mga tao. Di ba sabi nga nila, di ba? Matagal na sinasabi kahit nung bata pa tayo, di ba? Yung basurang itatapon mo, babalik din sa'yo. And yun, ito na yun. Kaya, yan lahat ang basurang tinatapon natin lahat. Aniya, dapat magtulungan ng lokal na pamahalaan at ang publiko sa paglilinis. LGUs have to do their share, di ba? Sa proper collection and waste management, sa pag-dispose. Pero kailangan yung mga kababayan nila. Sa loob ng isang linggo, sisikapin ng DPWH, MMDA at lokal na pamahalaan ng Parañaque na tapusin ang paglilinis. Dadalhin ng mga basura sa isang landfill sa San Mateo Rizal at doon susunugin. Patuloy ang paalala ng pamahalaan na maging responsable sa pagtapon ng basura dahil ito ang nagiging dahilan ng matinding pagbaha. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alaysa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.